Topic natin, polycystic ovary syndrome or tinatawag na PCOS. Ano ang sintomas nito? Kadalasan nararamdaman ang pagiging irregular ng regla. Paiba-iba, ang tagal kung ilang araw may regla at malayo yung kasunod. So, hindi buwan-buwan, walang regular na pagdating ng menses. Number 2, mabuhok dun sa muka, dun sa upper lip, dun sa mga arms at dun sa legs. Napakarami nilang buhok dito sa may taas ng lips, dun sa kanilang mga kamay, sa kanilang binti. So, nagiging parang lalaki sila kasi nga yung androgen hormones ay hormones ng kalalakihan. Tapos marami ding mga tumutubong skin tag. So, aalisin po yan ng cautery. Nagkakaroon ng sobrang acne o tigyawat, numinipis ang buhok dahil nga mataas ang hormone na androgen. Ito yung panlalaking hormone. Pag in-ultrasound, yung ovaryo, nakikita, merong mga cyst, ibig sabihin may liquid, may fluid doon sa loob, parang sacs, bilog-bilog na may liquid. Ano pa yung signs? So, pag blood test mo, mataas yung mga hormones ng kalalakihan, kasama doon yung androgen, mataas ang blood sugar level, kasi nga, mataas ang insulin. At kalimitan, napapansin, may katabaan sila or overweight. Tapos, bumibigat sila. Medyo mas mataba yung mga may PCOS. Parang laging malaki yung tiyan, bloated, hinahangin. Siyempre, mas nai-stress sila, mas malungkot sila kasi mas mataba, napapagod, masakit ang puson. Tapos, ang bilis ng pagtaas ng kanilang weight. Ano ang dahilan? Mataas yung insulin hormone, kaya mas gumagawa ng androgen hormone. Kaya hirap din mag-ovulate. Number 2, may pamamaga. So, tumataas kasi yung androgen hormone. So, nagkakaroon ng pamamaga sa buong katawan. Ang dahilan pa din, lahi. Baka yung nanay at saka yung mga kapatid, merong PCOS. At number 4, yung ovaryo, mas gumagawa ng androgen hormones. Anong komplikasyon nito kapag mataas yung androgen hormones, tsaka yung insulin? Ang mga komplikasyon, isa na nga dito, hirap mabuntis. Number 2, pag mabuntis man, nagkakaroon ng gestational diabetes or pregnancy-induced hypertension o high blood. Number 3, pagdating sa atay, nagkakaroon ng taba. So, tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease. So, namamaga dahil sa taba. Number 4, nasasabihan na may metabolic syndrome. Ito yung pinagsama-samang mataas ang blood pressure ng isang tao, mataas yung blood sugar, at mataas din ang cholesterol sa blood test. Number 5, nagkakaroon sila ng type 2 diabetes at saka sleep apnea kasi pag mas lumalaki yung neck, mas humihilik. Paano natin malalaman kung meron tayong PCOS? Pupunta sa inyong OBGYN para ma-pelvic exam kayo ng inyong doktor. May blood test, kasama dito yung mga hormones, lipid profile, tsaka yung sugar test, yung mga FBS at hemoglobin A1C. I-ultrasound kayo ng inyong OBGYN para makita yung ovaryo at tsaka yung matres. Ano naman ang gamutan? Kapag tumataba, syempre sasabihin, yung mga low glycemic index na pagkain, yung parang pagkain o diet ng mga may diabetes, mag-ehersisyo para mabawasan yung pagdagdag ng timbang. Tapos kapag dumadami yung hair, pwede tayong magpa-laser. So pwedeng i-laser yan. Pag dumadami yung pimples, kasi medyo mas malalaki yung pimples nila, merong mga topical creams na binibigay ang inyong dermatologist. Yung iba, pwede din yung mga oral contraceptive pills kasi ipagpipills na rin lang naman kayo eh. So, estrogen at progestin, combined birth control pills. Nagpapaganda din yun nung acne. Birth control pills, estrogen at progestin. Pwede naman progestin lang. Huwag kayong magulat kung bigyan kayo ng metformin kasi tumataas nga yung sugar. May mga iba pa katulad ng clomiphene, letrozole at mga hormones. Pero ang talagang gamutan, lifestyle, babaguhin. Tamang timbang, ang kakainin, yung mga kinakain ng mga diabetic, yung tinatawag nating low glycemic index. Number 4, ipapa-ehersisyo kayo
para bumaba ang asukal sa dugo. Ipapa-exercise, yung diet na pang-diabetic o yung tinatawag na low glycemic index. Tapos wag masyado magpapataba. Pagdating naman dun sa mga infertility, yun nga, binibigay yung combination birth control pills, estrogen at progestin, minsan progestin therapy. Tapos may iba pang mga binibigay katulad ng clomiphene, meron ding letrozole. So, iba-iba po ang binibigay. Tamang dami ng pagkain, ehersisyo, nakakatulong po yan. Ito po, example lang. So, yung tubig, 8 hanggang 12 basong tubig sa maghapon sa 24 oras. Tapos, dadamihan yung gulay kasi low calorie ang gulay. Tapos, low glycemic index pa. Pagdating sa fruits, yun, medyo hanggang 1 to 2 servings per day lang. Pagdating sa protina, iba't iba. Siyempre gusto natin, iba't iba. May isda, may manok, meron din galing sa karne. Dadamihan natin yung mga good fats. So, ang source niyan, mga mani, mga avocado. Tapos, medyo konti kasi dapat sa kanila yung mga kamote, corn, yung mga starchy na vegetables. Pero, pagdating naman dun sa mga herbs and spices, yung pampalasa nyo, pwedeng marami-rami yan. So, yan po yung mga ipinapayo doon sa may PCOS. So, sana po, ito pa, gawa po kayo ng diary ng inyong regla para pag pumunta kayo sa OBGYN, ipapakita nyo. O kaya gawa kayo ng kalendaryo, mas maganda nasa kalendaryo para buwan-buwan talaga ma-monitor ang inyong regla. Marami pong dahilan bakit nagkakaroon ng PCOS ang kababaihan. I-explain natin. Una, mataas ang insulin hormone. So, pag mataas ang insulin hormone, mas gumagawa din ng androgen hormone. Kaya, pwedeng maging mahirapan mag-ovulate. Dahil din sa androgen hormones na tumataas, dyan ho, nagkakaroon ng mga pamamaga. Ito ay dahil lahi din ang dahilan. Tapos, yung ovaryo, gumagawa. Ito ang ating ovary, gumagawa din ng androgen hormones. Tapos may tinatawag din na low-grade inflammation. Ito yung pamamaga sa buong katawan. Ano naman ang mga test? Siyempre, pupunta sa inyong OBGYN, kakapain, titignan dun sa reproductive system. Ang tawag doon, pelvic exam. Iba-blood test kayo ng inyong OBGYN. Mga hormones, ito, testosterone, DHEAS, mga panlalaking hormones yan. Ite-test kayo ng blood sugar, FBS, hemoglobin A1C, mga fasting sugar test, pati vitamin D, lipid profile. So, titignan yung inyong lipid profile. Pero, isasama na rin yung thyroid test, tsaka yung prolactin test. Kasi nga, nag-irregular na eh. Yung iba pa, mga FSH, LH. So, yan, ipapaliwanag sa inyo ng inyong OBGYN. Medyo marami-rami ang blood test ng may PCOS. Salamat po.